Noong dekada 50, ang San Jacinto ay isang tahimik na bayan sa Negros. Tubuhan sa umaga, kuliglig sa gabi, at dasal naman tuwing linggo. Ngunit may isang lugar na kahit ang mga lasing ay ayaw tahakin kapag lumalalim na ang gabi. Ang sagingan sa Sitio Malubay. Hindi ito basta sagingan lamang. Ito ay parang may sariling buhay. Kapag dumaraan ka roon, may pakiramdam na may sumusunod sa iyo. Kahit ang anino mo ay nag-iisa. At kapag huminto ka, tila ba ito humihinto rin ang paligid. Walang hangin, walang insekto, at walang kahit na anong tunog. Ang sabi ng mga matatanda doon, na kapag daw tumigil ang sagingan sa paghinga, ay meron daw namamatay. Si Isko, isang tipikal na mamamayan. 27 taong gulang, tubero, at ama ng 2 bata ang unang tumiligsa sa pamahiin ng mga matatanda. Tagtuyot noon, gutom ang bayan, walang ani ang palayan. Kaya't sa desperasyon, pumasok siya sa sagingan dala ang itak at gasera. Sa unang hiwa niya ng puno ng saging, ay may tumulo. Ngunit hindi ito dagta kundi isang dugo. Napatigil si Isko at pinahid niya ang kanyang kamay sa pantalon at nakaramdam siya ng panginginig. At nagwika siya sa kanyang sarili. Ano bang kalokohan to? Dugo? Sa saging? Lumipas pa ang ilang sandali at may narinig siyang isang boses ng babae. Mahina ito, na para bang may hinihiling sanggol. Isko, Isko. Paglingon niya sa likod, may babaeng nakatayo sa pagitan ng puno ng saging. Maputi ang mga balat. Mahaba ang buhok. Tapos ito'y hubad. Nakatingin ito sa kanya at nakangiti. Ngunit may mali sa kanyang mga ngiti. Pagdakay, dahang-dahang humaba ang bibig nito. Napunit ang balat sa gilid ng pisngi. At bumuka ang mga panga hanggang tenga. Ang mga mata niya ay dilaw na parang hayop. Sa sobrang takot, bumagsak ang dala niyang gasera. Biglang gumalaw ang lupa at ang mga ugat ng saging ay umangat din. Pumulupot sa paa ni Isko at hinila siya pababa. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Hindi na siya nakasigaw. Dahil sa isang iglap, binuksan ang kanyang tiyan mula pusod hanggang dibdib. At ang mga laman loob niya ay hinigo pa loob sa lupa. Parang sinipsip ng bibig. Kinabukasan, natagpuan ang katawan ni Isko. Nakabitin sa puno ng saging. Nakabaligtad ang ulo nito. Walang laman ng tiyan. Ang nakakapagtaka, sa ilalim ng bangkay ay may sumibol na puno ng saging. Marami ang nakaisyoso sa bangkay ni Isko. Isa na doon ang huling babaylan na ang pangalan ay si Lola Sibia. Ayon sa matanda, ang halimaw ay sinilang noong panahon ng Kastila. Isang dalagang mistisa ang ginahasa at pinatay sa sagingan. Buntis siya noon. Sa sakit at galit, hinukay niya ang sarili niyang tiyan at ibinuhos ang dugo sa mga ugat ng saging habang isinumpa ang lupa. At ang sabi pa ng mga matatanda, hindi raw tinanggap ng langit ang kanyang kaluluwa at hindi rin siya kinuha ng impyerno. Sa halip, ikinadena siya sa lupa. At doon siya naging halimaw. Hindi siya diwata, hindi rin siya multo, kundi isang kabilang sa mga aswang na nilikha ng gutom at paghihiganti. Sunod-sunod ang mga pagkawala.
Isang bata na natiray tsinelas na lamang na may bahid ng dugo at kagat ng tao. Isang buntis na nawawala sa gabi. Kinabukasan may bagong punong saging sa likod ng bahay. Tatlong magsasaka. Natagpuan ang balat pero walang laman ng loob. Tuwing kabilugan ng buwan, may naririnig na pag-iyak ng sanggol mula sa sagingan. Ngunit sabi ni Lola Sebea, "Huwag kayong maaawa sa iyak. Hindi sanggol ang umiiyak, kundi yan ay isang gutom ng halimaw." Nagpasya ang buong bayan na sunugin ang sagingan. May mga dala ang taong bayan na rosaryo, may mga dasal ito at may mga dalang sulok. Ngunit nang sindihan ang unang puno, namatay ang apoy. At mula sa dilim, isa-isang lumabas sa mga nawawala. Sina Isko, ang mga buntis, at ang mga bata. Ngunit ang mga mata nila ay itim. Ang mga bibig nito ay tumutulo ng dugo. Sa likod nila, lumitaw ang halimaw. Mas matangkad, mas payat, at ang tiyan niya ay nakabuka. May mga gumagalaw sa loob na parang maraming kamay. "Mga lapastangan kayo. Nakarapat lamang na kayo ay maging aking hapunan," wika ng halimaw. Nagkagulo ng sandaling iyon. Nagkaroon ng patayan. Kinagat ang leeg ng mga lalaki. Binuksan ang tiyan ng mga babae. Hinigop ang dugo ng mga bata. Bago mag-umaga, halos kalahati ng San Jacinto ay wala na. Si Lola Sabia na lamang ang natira. Sa gitna ng sagingan, nagsagawa siya ng isang ritual. Inalayan ang lupa ng sariling dugo at itinali ang halimaw sa ilalim ng ugat. Sumisigaw ang halimaw sa sakit habang yumayanig ang lupa. Sa pangyayaring iyon ay tuluyan ang lumubog ang sagingan. Matapos ang pangyayari, walang naitalang record. Wala ring nagawang investigasyon at walang ulat. Hanggang ngayon, may bahagi ng Negros na walang tao. May mga sagingan na tumutubo kahit walang nagtatanim. At kapag may napapadpad na ibang tao, nagsasabing, parang may babaeng nakatingin. Isa lang ang sagot ng mga matanda. "Huwag mong lapitan. Hindi siya diwata. Isa siyang halimaw. Isa siyang halimaw na gutom sa sagingan."